Hello po, good afternoon po sa ating lahat. Ngayon po ay Saturday, October 28, Saturday. 1 week po ang vacation ngayon. Starting Monday, wala nang pasok dahil election ng mga barangay. At matagal-tagal pa ang pasok, November 6. So, kamusta naman kaya ang ating tindahan kapag ganitong mahaba ang bakasyon? So, masasabi ko lang po, sa ganito naming paninda, na siguro kung school supplies lang talaga ang tinda nyo, medyo liliit ang sales kasi nga walang pasok. So, mababakante yung bentahan niyan dahil yung mga estudyante ay hindi muna yan bibili dahil nga hindi naman nila gagamitin at magbabakasyon nga muna ng 1 week. Pero dito kasi sa tindahan namin, hindi lang naman kasi ito school supplies. So kaya kahit paano, tulad ngayon, yung benta namin kumota pa rin po dahil nga hindi lang school supplies to. Lalong-lalo na November 1 or October 31, Halloween naman. So mabibili yung aming mga pumpkin, aming mga kandila dahil araw ng patay. So yan po ang sinanay ng lipstick. Vlog. Nagpa-vlog ako. Na-interrupt yung ating pagpa-vlog kasi bumili si nanay ng lipstick. Yun yung masasabi ko na kahit walang pasok, nabibentahan tayo kasi hindi lang naman school supplies yung ating paninda. Marami po yung iba-iba. Bili na kayo ng lipstick, pampaganda. Sama na kayo sa vlog, Alex Joanne Vlog yan. Panoorin niyo. Ay, hindi tumawag sa tumawag pa kay nanay. Thank you. Hello. Yan na nga, na-interrupt tayo. Kanina ko pa gusto mag-start mag-vlog, kaya lang kada start pa lang ako may bibili. Ako kasi kapag may customer, merong bibili, naiilang po ako magsalita. Si nanay ayaw pang umalis, na lang gusto yata niya masali sa vlog. Ayun na nga. So dahil nga wala namang pasok, so meron po tayong ibang paninda na siguradong magkiklik ngayon dahil nga yung araw ng patay naman. So marami po tayong biniling kandila. Papakita ko sa inyo. Yung mga kandila na yan. Ayan ang pambawi ko naman na ngayon na walang pasok. Ito, bagong bili ko yung kandila na to. Nilako lang yan dito sa amin. Binili ko nito ay, ang isang ganito daw 80 pieces. So, 250 lang. Tinawaran ko 250. Ang sabi niya nung una 350 daw. So, 400 ang isang bundle. Kung sa 250. Tama ba? 250. Basta 400 binayaran ko dyan. So 5 bundle lang kinuha ko. So 2,000. Plus etong malaki, ayan, sa taas. Pang 10 pesos ko yan. Yung unang sabi niyang presyo niyan, 7 pesos daw. So binarat natin. Dahil pinakiyaw ko na nga yung tinda niya. Nakuha ko yan ng 5 piso. So ibibenta ko yan ng 10 pesos. Ang binayaran ko dyan 400 isang bundle. Bali, 2 bundle yan, 800. So, ang binayaran ko sa kandila 2,800. Kaya pag napaubos ko na yan, madodoble naman. Magiging 5,600 yan. O, di ba? Eto sa 5 piso na lang. Minsan isang customer lang maraming binibili. Kaya dyan tayo babawi naman sa kandila. At ayan, yung aming mga mascara, witch hat, ayan, mga pumpkin basket. Marami pa yan. Naka-stock lang dito sa loob nila. Ito lang yung mga display namin. Iba-iba ang presyo niya. Ito may maliit. 35. Sumunod 70. 80. Ito 100 po timba. Ito 100 din itong malaki. So, dahil magti-trick or treat, marami rin po akong biniling candies. Maraming candies tayong binili. Kaya sure mabibenta yan kasi pang trick or treat. Meron din akong gagawin na magbabalot din ako ng pamimigay ko sa mga batang pupunta rito. Papakita ko sa inyo kapag nakagawa ako.
Plus eto, binukod ko yung mga pang 2 pesos. Ito yung mga dating piso. Ginawa ko na siyang 2 pesos. May pumili sa akin ng isang araw, halagang 100 pesos na ganito. Tig to 2 pesos. Bibigay niya raw sa anak niya. At ito yung maskara. Yan ang masasabi ko na kailangan may iba-iba tayong paninda. Para kahit walang pasok, hindi nasisiro yung ating tindahan. At tayo ay makakakota pa rin. Kaya, yan, pag napaubos ko yung mga binili ko na yan, bawing-bawi na naman po tayo. At ang mga laruan, yan, mabili rin ng laruan dahil nga bakasyon mga estudyante, mga bata, mga kinder, yan, nagpapabili ng laruan. So, ibibili yan ng magulang dahil nga nasa bahay lang sila para hindi mainip yung mga bata, makapaglaro sila sa bahay. Bibilan nila yan ng mga laruan. Lalong-lalo na itong aming slime. Mabilis yan maubos. Sa totoo lang, 1 week pa lang akong namili. Hindi ko na lang naipakita sa inyo. Hindi ko kayo na-tour. Nung bagong pamilya ako na full pack talaga yan. Ngayon, marami na agad na bawas dyan. Tulad na lang sa mga slime, oh. Punong-puno yan. Ngayon, medyo lalo na itong bola. Yan, umiilaw yan. Pag pinatalbog mo, umiilaw. Nakarami na rin akong benta dyan. Yung ano nga, yung kanina yung nasa customer na tayo. Tutor ko na lang muna kayo sa alaman ng aming tindahan. Yan, mga pom-poms na yan. December naman yan, nakakataw. Marami tayong stock niyan. School supplies ko. Yung mga notebook namin, pinasok ko na sa loob. Andito na siya. Kasi paisa-isa na lang naman ang bumibili ng school supplies na notebook. Kasi siyempre nakabili na sila dati. Huwag mo akong harangan. Ayan, mga headband. Ayan, mga paper bag yan, mabili yan. Kasi mga tindera sa kabila, oh. Wala. Yan, pamaypay na yan. Marami rin yan yung binili ko nung Sunday ako nabili. Madami na rin naubos dyan. Birong 1 week pala akong di namili. Marami na agad na bawas. Lalo na kung hindi sana magbabakasyon. Mahaba ang bakasyon. Pero marami pa naman din yan. Kahit walang pasok, mabibili yan. Yung mga ganyan. Lighter, battery, lalo na yung ganitong battery, mabili sa akin yan. Kanina may bumiling isang tao, 5 ganito. So, 100 pesos binayaran. Kaya, kumukota pa rin tayo. Kahit walang pasok. Ayan, mga ballpen, ayan. Hindi nasisiro ang ballpen natin. Kasi nga malapit tayo sa barangay, at health center, at maraming taong dumadaan dito. Maya't maya, bumibili yung iba. Mapadaan lang, bibili na. At isa pa, meron tayong mga electrical. Meron tayong padlock. Ayan, meron tayong mga flashlight, mga extension, ayan, gunting, mga poster color, ayan, mga pang-ilaw, mga tinda natin. Meron tayong mini hardware. Mga sinulid.
Yan ang tips ko sa mga may planong magnegosyo. Yung mga silent viewers namin dyan, natutuwa po ako dahil maraming nagko-comment dyan sa aming comment box ng mga silent viewers. At sinasabi nila na paunti-unti daw po nag-i-start na rin po sila magtinda. Dahil napapanood nga daw po nila sa mga vlog namin. At meron din dyan na nag-comment na nagkita raw kami sa Divisoria pero nahiya daw po siyang lumapit sa akin dahil gusto raw po magpa-selfie. Sana hindi ka nahiya kasi okay lang naman po, hindi naman po tayo masungit. Hindi po tayo suplada. Mukha lang po tayong mga sungit daw sa personal yan, ganyan. Pero hindi po tayo ganon. Mabait po tayo. Minsan wag po tayong tumingin sa itsura kasi mukha lang tayong pero hindi po. Kung makikilala nyo lang po ako, yun yung masasabi na okay naman po pala si Pisay. Wait lang, may susuklian tayo. Kasi marami na rin po nagpapa-selfie sa amin doon kapag nakikita po kami sa Divisoria. Kaya nga tinatawag na po tayong Divisoria Queen. Kasi nga nagugulat na lang ako, may babati sa akin. Minsan boses ko lang marinig nila, tatawagin ako dahil kilala na pati boses ko. Ngayon medyo hindi maganda ata. Maraming salamat po. At kahit paano nakakapag-inspired po ako sa inyo na yung iba nga paunti-unti daw nakakapagtinda na sila. Okay lang po yan kasi kami naman po ay nag-umpisa rin po sa paunti-unti hanggang sa ito na nga lumaki na yan, dumami na ng dumami yung ating paninda. Sa susunod na vlog sasabihin ko sa inyo kung paano kami nagsimula, kung magkano yung aming ginamit na puhunan, hanggang sa ito na lumaki na po yan, dumami na ng dumami. Kaya yung iba dyan na sabi nga paunti-unti na kakaroon na sila, okay lang po yan. Ang mahalaga, makapag-umpisa kayo, malalaman nyo yan kung ano yung mga hanapin sa inyo ng customer, ilista nyo. So para sa pamimili nyo sunod, yun ang bibilihin nyo para hindi nyo namamalayan, dumadami na rin pala yung paninda nyo. At sana din, wag nyong gagastusin hanggat maaari yung benta nyo. Kung meron kayong iba pang source of income, yung unang itatayo yung tindahan, huwag nyo po munang gagalawin yung puhunan para mapapaikot nyo po talaga siya ng bonggang-bongga. Diba, bumenta kayo ng 1,000. Sa 1 linggo, kwentahin nyo yan. Sa 1,000 na lang muna. Dahil starting pa lang kayo. So may 7,000 na kayo. So ipamili nyo po yan, marami-rami na rin po yung 7,000. So, basta ang bibili nyo lang paninda yung alam nyo talagang hinahanap ng customer nyo. At saka yung medyo mura pa lang ang mga puhunan. Halimbawa mga laruan yan. Kasi sa laruan talaga kami nag-start nung bumenta kami, 1,000 lang puhunan, ganyan. Pinaikot-ikot namin yun hanggang sa nag-accessories kami. Kasi lalong-lalo na sa accessories, guys. Lalo na yung mga hikaw, pag namuhunan ka lang dyan ng 2,000, 3,000 pataas, higit pa dyan ang tutubuin nyo mababawi nyo kagad yung puhunan nyo. Kaya dyan muna yung mga umpisahan yung paninda dahil talagang malalaman nyo na kagad yung kikitain nyo. Kaya ito yung panindang pinili ko kasi nga alam ko na kagad kung magkano yung kikitain ko. Unlike kapag mga grocery, ko naman sa iniis mo lang grocery, maganda rin naman po yung negosyo. Kaya lang pagdating sa tubuan, lalo na mga dilata, ang lalaki ng puhunan mo, tapos sentimo lang naman ang tutubuin mo dyan, ay expired pa. Kagaya na lang ng mga ganitong paninda, bumenta ka ng 1,000, aba ay hindi lang 1,000 ang sayo doon. More than, hindi lang 50%, pwedeng mga 70% pa yan, 80%. Halimbawa na lang kasi sa mga ballpen, kaya masasabi ko na malaki talaga ang balik sa inyo. Kumbaga sa pinunan yung 2 piso, pwedeng maibenta yan ng 5 piso sa mga ganitong paninda. Hindi kagaya kapag grocery or kasi meron niyang SRP. Sa dilata, hindi ka pwedeng magtubo ng mas malaki dahil
meron kayong susunod na SRP dyan. Eh dito sa ballpen, ang puhunan mo lang dito is 350 ata, mga ganon. So binibenta ko to ng 8 pesos. Sa iba 10 pesos na ang bentahan nito. So ang laki po ng ating tutubuin dito. Tapos mabilis pa yun mabenta. Hindi kagaya pag dilata, minsan na i-stack matagal maubos. Siguro dahil sa dami na nagtitinda ng mga sari-sari store, bawat iskinita mayroong tindang sari-sari store. Hindi kagaya dito sa ganitong paninda, iilan lang po kami dito. Kaya talagang sabi ko na mabilis po maubos yung ating paninda. Dati weekly lang ako mamili. So ang ginagawa ko ng every 2 weeks. Kasi talagang, kumbaga dati, pag 1 week kasi ako mamili, halimbawa nagdalala ako ng perang 50k. So ginagawa kong every 2 weeks para mas marami naman. Ginagawa kong 100 plus k na sa 120k. Good for 2 weeks na yon. Minsan lang kami namili ng 3 weeks. Ayan, napakarami na tuloy nung kulang. Kaya umabot din ng mga 150 plus yung aking pinapamili. Kaya pag na-display naman namin yun, grabing pagod. Kasi nga syempre kami pa mamimili. Tapos pagdating kami pa magdi-display. Kaya grabing pagod. Pero yung pagod naman na yun, sulit mo naman. At isang araw lang naman yun dahil pag na-display naman namin na yan, ayan, paupo na lang tayo, tinda na lang tayo ng tinda, abot na lang tayo ng abot. At saka talagang sulit na sulit mo yung pagod dahil nasa tutubuin mo na ang ganda po ng tubuan. Kaya ayan, sana meron naman po kayong napulot sa aking yaw-yaw, sa aking advice, sa aking tips, na dapat kinikip ko lang yan pero sinishare ko po sa inyo kasi gusto ko rin po na gaya namin umasenso rin po ang buhay nyo kasi sa panahon ngayon napakahirap po ng buhay. Ngayon kung tatambay-tambay lang kayo kasi kahit naman saan kayo magtinda ng ganitong paninda pwede naman yung iba nga nag-umpisa lang sa kariton, kaya wag po nating ni-small yung mga nagtitinda sa kariton. Kasi hindi nyo lang alam, malaki din po ang kinikita niyan. Wala pa silang babayarang pwesto. Kaya lang talagang kailangan kapalan ng mukha para mabuhay. Bawal po yung pahiya-hiya, parang tsaka yung tatamad-tamad. Wala po talaga kayong mararating pag ganyan po ang pinairal nyo sa inyong buhay. Kaya kami kahit na ayan, nagkakaedad na tayo pero patuloy pa rin po tayo nagsisipag kasi nga ayaw ko rin pong mapabayaan tong aming negosyo kasi sa totoo lang pag iba rin pong humawak dito, ewan ko lang, hindi rin po niya marireach kung ano po yung nararating po ngayon namin ngayong mag-asawa kasi kami lang talaga dito nagtutulungan. Pero kung iba siguro ibang halimbawa iba, sabi nga maganda raw yung pwesto namin. Pero kapag iba naman po ang humawak nito, ewan ko lang. Kasi ako mismong may-ari, ako yung nagmamanage. Pero kung ganito yung paninda mo, tapos inaasa mo lang din sa ibang tao, sa tindera, sigurado hindi rin po ito ganito ka-boom. Hindi rin po yan bibenta ng ganito kalaki. Tsaka ako na lang po i-reveal sa inyo kung magkano po yung sales natin sa araw-araw. Na kahit tayo ay umuupa, okay na okay po. At sulit na sulit po ang ating kita rin to. Bye-bye! Thanks for watching and please don't forget to like, share, and subscribe. At patuloy lang po kayong manood ng aming video. Bye-bye!